Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayan nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Biyernes. Thank God it's Friday, Disyembre 12, tuig 2025. Sa nga sino mga regular program hosts, kasi silang Malu Inukan Bar o si Attorney John Destacamento. Ako si Gia Navarro, mag-uban umantahan to alas 9 sa buntag, aron pagpakisayod sa mga naguna mga balita dili sa TUA, sa national o sa gawa sa nasod o paghisgot-hisgot sa mga may nangdanong issue nga may labot ang lungsod o ang katawhan. Sa walay paglangan, atong sugdan niya itong tulumanon pinagi sa pagpakisayod sa lakat sa panahon gikan sa Pagasa Bactan. Nakasanbay sa Pikasinya si Ana Dumdum gikan sa Pagasa Visayas. May buntag mamanan sa latest sa lakat sa panahon nato. May buntag magandang weather update. Shear line nagapektar karon sa silangang bahin sa Southern Luzon ug silangang bahin sa Visayas. And karong adlaw watay gina-monitor nga LPA duol sa PAR. Atong forecast weather condition sa Central Visayas makasinati kitag panagsang mapanganuron nga to sa nag-umon nga adunay tsansa ni mga isolated rain showers o kaning localized thunderstorms. And atong hangin ug kadagatan hinay ngadto sa kasarangan ang mga pasulabi. And atong kadagatan is malinawan ngadto sa kasarangan. Diri sa ubos ng kadagatan na ipaghunas alas 19 sa kabuntagon ug motaob alas 5:14 sa kahaponon. Temperature forecast karon sa Metro Cebu na sa 26 to 32 degrees Celsius. And hari adlaw salop alas 5:24 sa kahaponon. Mo kanato weather update kini si Ana Dumdum kini sa DOST Pag-asa Visayas. Maayong buntag daghang salamat. Ma'am Ana, alang sa umaabot na to nga weekend karon Sabado ug Domingo, magpabilin pa ba nga maayo ang atong panahon o doon na ba'y mga panahon nga makasidati o siguro mga gamay pag-uwan, ma'am? Yes, parihara atong masinati sa makarong adlaw sir, medyo stable atong panahon. Nalantay chance ni mga localized thunderstorms in the coming days. Alright, tagan kayong salamat Ma'am Ana Dumdum o may buntag kaninyong tanan dito sa Pagasa, Visayas. Okay, inyo na dugog ang atuang weather update gikan sa Pagasa, Visayas. So, di kaya po ta kakumpiyansahan nga may nito na panahon apan dunay pa yung mga paguwan, mga magdata peribi o payong aron dita mabasa o labaw sa tanang dita mainitan pag-ayo. O karon ato na sosiyo na mga dagkong balita nga napatik sa mga mantalaan karong adlaw sa lokal o nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, BIR Examiners Lane. Sa Sunstar Super Balita, single mom, gimartilyo o gidunggab. Sa The Freeman Banat News, lawyer killed in Mandaue, shot while driving his car. Sa The Freeman Banat News, abogado gi-ambush, biktima large-scale examiner sa BIR. Sa Philippine Daily Inquirer, Cabral who set DPWH allocables next at ICI. Sa The Philippine Star, Speaker D and Sandro file bill against political dynasties. Sa The Manila Bulletin, Saldico and 3 others are declared fugitives. Og sa Tempo, no more or no room for bad eggs. Nartates vows jail time
for cops in 14 million peso heist. Magkatubang front pages sa mga nagunang mga mantalaan sa lokal ug nasyonal. Sa atong pagbalik, ato ang nangasayran ang mga nagunang mga balita ganing hipos sa CCTN News Department. Sa atong pagbalik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may butang Pinoy ug karon ato ang sutaon ang mga nagunang mga balitang nahipos gikan sa CCTN News Department. Naguna sa ato mga balita karong buntaga, gihaya nga patayng lawas lakip sa naugdaw sa pagkasunog sa kabalay sa lungsod sa Cordova sa miaging adlaw. Base sa investigasyon, ang igsuon sa namatay nagdagkot og egg tray og katol sulod sa kwarto nga may gitan-aw nga hinungdan sa mong sunog. Ang kasayron niyato ni Crystal Joy Felerca. Doble ang kasakit nga gibati karon sa usa ka 57 anyos nga inahan nga si Mirna Baguio Salazar tungod kay dili lang ang ilang panimay ang naugdaw sa niulbong sunog kagahapong adlaw, apan lakip na ang patayng lawas sa iyang anak.
Ikatulong adlaw kagahapong adlaw nga gihaya ang patayng lawas ni Krishna Baguio Salazar, ang 35 anyos nga anak ni Mirna nga namatay tungod sa goiter og pneumonia. Sa dihang niulbo ang sunog sa ilang panimay sa sitio Sambagan, Barangay Pilipog, Cordova, pasado alas 5:40 sa hapon. Ang mong panimay gipanag-iya sa inahan ni Mirna nga si Andresa Baguio ug didto lang sila nakipuyo. Sigon pa ni Mirna nga sawa pang insidente, gikan siyang nagpalit og tambal para sa iyang usa ka anak. Apan siyang pagbalik, usa ka anak niya ang nagpahibaw nga nasunog na ang ilang panimay. Diha na lang niya nahibaw-an nga ang usa niya ka anak nagdagkot og katol og egg tray sulod sa kwarto ug wa kini mabantayi nga nisiga nga mao itan-aw nila nga hinungdan sa sunog. Gisuwayan pa pagsalbar ang pateng lawas apan wa na kini makuha tungod sa kakusog sa kayo. Mukusugin kayo, ma'am, ya. Pagtanaw na sa kong anak pagkatotoo. Ginagimapon mayang na. Sunog yun yung lawas. Nagbitay na yung ulo, ma'am. Dito dito ko na sakitan. Hindi ko nga naman niya. Yung sama yung pisay. Ipit niya yung paiga. Patay na yung ipanglaw. Patay na ko ang dami. Sa magwani. Dako nga kong problema. Naamong ba ang balay lang, mama? Sumapa ni FO1 Hinaro Bimil Jr., ang fire investigator sa Cordova Fire Station, nga nadawat nila ang alarma alas 6:09 na sa gabi ug dali kini nilang narespondihan. Apan usa sa nahimong hagit kanila mao ang kasulunon sa lugar, hinungdan nga na totally damaged gyud ang panimay. Pag-dispatch mo 1810 ning abot mi ngadto sa 3 minutes. Usa mi nakaabot sa fire scene, ma'am, kay layo mo gubod siya sa karsada, dili siya masulod sa fire truck. So, nagsumpay pa mi sa hose niya, lisod ang agianan. Gibanabanang moabot sa 960,000 pesos ang gibiling danyo sa mong sunog. Kaganihang buntag nitunol na ang LGU Cordova og 30,000 pesos sa duha ka pamilya, kundi 10,000 pesos niini para sa burial assistance ug gipasalig ni Mayor Cesar Suwan ngadto ni Mirna nga libre na ang pagpalubong sa iyang anak. Apan taliwala ni ini, nanawagan og tabang si Mirna tungod kay aduna pa sila mga bayranan sa mga nasunog nga gamit sa punerarya. Problema kay ko, ma'am. Ang problema na mo, ma'am. Kanang bayranan sa lungon katong na damage, ma'am. Pabayran man sa moa, ma'am. Asa, ma'am. Kwarta, ma'am. Napagay mga materialis. Katong mga suga, ma'am. Mga mahalon. Biya ito niya asa pangbayad, ma'am. Punerarya na yung pasagot na? Mahal ka yung, ma'am. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Department of Social Welfare and Development 7 mitataw nga gipaubos sa pag-uting quality control ang gipanghatag nilang family food packs. Nakahatag nun silang dulaan usa ka milyon ka mga family food packs kato sa maapektado sa linog ug bagyo. Ani atong dugang kasayuran. Gipaubos pirmi sa quality control ang mga family food packs gagyapod sa Department of Social Welfare and Development 7. Una pa kini mahatag ngadto sa mga biktima sa managlaing katalagman. Taliwa kini sa mga nadawat nilang reklamo bahin sa kalidad sa mga food packs gagipanghatag ngadto sa matag pamilya. Gisukit-sukit sa masakop sa DSWD7 ang mga sinakumbugas kagihatag gikan sa National Food Authority. Gipaubos sa sampling aron masiguro nga makaon kini sa matag pamilya o na pa maputos sa vacuum sealed nga plastic. Binuwan usab ang pagsusi sa mga delata, chocomalt drinks o kape aron masuta kung dili pa ba kini expired o na pa isulod sa karton. When it comes to production, we are conducting also checking sa atong stocks before siya ibutang sa atong machines. So if you visited DRC, we have automated machines dito. So prior siya ibutang dito ang rice, we open the stock of rice and then check it. So kung if hindi siya kapasar sa quality standard, we will be rejecting it or padaplin na mo ang lugar. Hinuon monitored sa DSWD7 ang kahingawa sa mga nakadawat bahin sa kalidad sa mga family food packs. Mato di DSWD7 Director Shalane Marie Lucero nga sagad sa mga nakuang feedback mao ang itsura sa NFA rice ug adunay uban nga wa pa gyud kadawat sa ilang food packs. The intention of that is to make sure that this rice is protected and it can stand up to 1 year na naa siya sa atong warehouse. So ila lang tong abrihon ang vacuum seal, inig-abri ato parehara ng bugasa sa loose pack o sa vacuum seal. Sugad pa niya tong Oktubre, kapin 965,000 o dulan usa ka milyon ka family food packs ang naapud sa DSWD7 ngadto sa mga apektado sa managlaing katalagman sa Central Visayas. 446,000 ka food packs
og 13,000 ka non-food items ang nadawat human sa magnitude 6.10 nga linog. 515,000 ka family food packs o kapin 6,000 usab nga non-food items ang nahatag human sa Bagyong Tino. Kapin 3,000 usab ka family food packs ang gyapod na ngadto sa mga apektado sa Bagyong Verbena. Gian Navarro, CCTN News. Umaga di Gobernador Pamela Baricuatro ni kiha og cyber libel batok kang Byron Garcia kinsang igsuon ni kanhi Governor Gwendolyn Garcia. Giingong walay basihan o gilabihang kamalisyoso ang mga komento ni Garcia batok kaniya sa social media. Ang kasayron niya ni Mary Rose Sagarino. Sa Mandawi City Prosecutor's Office, gisangat ang kasong cyber libel ni Dr. Janos Vizcaino ang umagad ni Gobernador Pamela Baricuatro batok ang Byron Garcia ang kani Provincial Security Consultant o igsuon sa kani Gobernador nga si Gwendolyn Garcia. Mato ni Vizcaino nga ang kaso may kalabutan sa malisyosong online post o komento nga gihimo ni Garcia batok kaniya. Na part daw ko sa Vicente Soto, na orthopedic surgeon, kuan daw ko ni Governor son-in-law daw ni Governor Pam, mangwarta daw sa mga implants dito sa laing supply gawa sa hospital. Kani di ni tinuod kay di manggod ko part yun sa Soto. Not even di ko affiliated. So ako private individual ko, orthopedic surgeon. So these are all malicious na kuan kanang claims ba. So di gud ni pwede mangita gyud ko og hustisya ni. Mato ni Attorney Inocencio de la Serna, ang abogado ni Vizcaino nga dili makaangayon ang mga walay basihan nga komento ni Garcia nga wala man kinilabot sa away sa politika isip usa ka pribadong doktor. Matod ni ini nga dugang kaso ang ilang ipasaka batok ang Garcia tungod sa maong komento. Kinahanglan gyud og hustisya si doktor nga wa gyud ni siya labot wa tanan. In fact, the governor, there will be a series of cases that will be filed against him. Kanilang una because kaybaw naman ka being the governor, dili man unta di siya onion skin, so agwanta lang siya. But when it comes to the tirades and attack against her son-in-law, lisod na po na because the doctor is a private individual while labot sa politika. Dugang ni De La Serna nga nag-andam na usab sila sa bahin ni Gobernador Baricuatro pagpasaka og kaso batok ang Garcia tungod na usab sa mga pasangil og pag-apil-apil sa iyang umagad. Si Byron Garcia kaniadtong ni pasaka og nagkadaiyang kaso Gobernador Baricuatro nga may kalabutan sa giingong sayop nga pamahayag sa gobernador kabahin sa Sea Ambulance. Ang viral nga litrato sa gobernador nga nagpakita kaniya nga nagsulob og Special Weapons and Tactics kon SWAT uniform nga una nang giangkon sa gobernador nga usa ka AI. Ug ang bag-uhay nga kaso kabahin sa kapin 2 milyones pesos na renovation sa bagong opisina sud sa Provincial Capitol nga giingong paglapas sa National Cultural Heritage Act. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa uban pa mga balita, 24 anyos nga single mama gimartilyo ang ulo o gidunggab siyang kanihinigugma sa nga gusto makigbalik kaniya among dinakpan mitan sa kaugalingon og miangkon sa maong salaod. Ang kasayron nito ni Arnold Bustamante. Patay ang 24 anyos ka single mom at tubangan siyang 6 anyos ka batang babae sa sulod silang gagiabangang lawak sa sitio Bagong Buhay, Barangay Careta sa Daklan, Sugbo. Pasado alas 2 kanilang kadlaw naman ni bunali og martilyo ang ulo o ginunggab pa sa makadagang higayon sa iyang kanhinigugma. Ang biktima giila nga si Percy Faculaba, 24 anyos, dunay anak nga nagpuyo usab sa mga lugar o nagtrabaho isip cashier sa usa ka teller sa Suertres Outlet. Ang responsable mo usab ang ihang kanhinigugma nga si Christian Lavares, 24 anyos, taga Sitio Orel, Barangay Manila sa sudad sa Mandawi, nga mitahan na sab dayon sa kaugalingon sa iyang silingan nga usa ka pulis. Mato ni Police Major Eric Hinguyon, ang hepe sa Mabulo Police Station, nga nang gabi pa naabot ang suspitsado sa balay sa biktima aron unta nga magselebrar silang siyam ka buwan sukad sila nagkauyab. Dala pa sa suspitsado ang buwak nga ihatag sa biktima apan gilabay ra kini tungod dili matud pa niya kini madawat og giprangkahan nga dunay kini laing hinigugma ug dinhi na nahitabo ang panag-away sa duha. Misamot pa ang kasuko sa suspitsado sa giingnan kini nga dunay nahitabo nila sa bag-o nini nga uyab nga tungod ani mikuhag martilyo ang suspitsado ug daing bunal sa ulo ni Faculaba ug wala pa matagbaw. Ginunggab pa niya kini sa makadaghang higayon nga may resulta siyang kamatayon nga nasaksihan sa 6 anyos ka bata. Ang suspect man gud is nagduda na gid siya nga lain-lain nga lain magbagong uyab-uyab ang kaning victim
Nya napunan pag yun, ningon pag yun ang victim nga gikan mi na kuan na initabo na mo ni kuan nila nilana. Dito daw ni blackout na ang pananaw sa to ang suspect. Itong na iyang pananaw mo to kuha siya o kining martilyo yang pukpok sa ulo kaisa sumoto pagkahapa nalipong ang nakuyapan to ang biktima iyan na sa gisundan o lunggab I think 3 to 5 times niya din katimaan po ang suspect kapilan niya gilunggab. Human sa insidente, misakay ang suspitsado siyang motorsiklo ug midiretso kini sa barangay Manipis sa syudad sa Talisay. Apan sa diha nga kinuktok siya o nga nakaamgo sa iyang nahimo, mitahan siya sa usa ka pulis nga maurasab ang nagdala niini sa Mabulo Police Station. Giangko ni Lavares ang krimen nga nahimo ug matud niya nga daw sa napaw ang iha nga pananaw human makadungog nga dunay nahitabo siyang hinigugma ug sa bag-o niini nga uyab nga tungod ani iya kining nahapak sa martilyo. Mipasabot siya sa interview sa media nga daw kayo ang iyang gugma ni Fakulaba. Tanan nga pamaagi ang gihimo aron lang nga sila magbalik og dili matod niya kinaiya ang manapat og babae. Di man ako mabuhat. Kuan. Di na ako mabuhat. Di ba mat patay ko karon wa jud ko na dapat ni. Ang hinundan na sakop siya. Di na ako mabuhat, lab din ako siya. Lab din mo siya. Nadaran ako. Nadara yun. Human sa pagtahan ni Lavares gihulagway kini ni hingoyon nga sulbad na ang krimen ug ila nga giandam ang kasong murder ngadto sa korte samtang makigalayon sila sa Department of Social Welfare and Development alang sa himuon nga stress debriefing sa 6 anyos nga anak sa biktima nga naa sa kustodiya samahan niini. So amo ang pana na ma'am is dalo na muna siya dito sa conduct na muna siya o stress debriefing sa i-turnover na muna siya sa DSWD. Anyway na mo po ang iyang biological niyang na father mo agap na karon sa iya. Ang mga igsuon ug kabanay sa suspitsado nga bisita sa Mabulo Police Station nakugang sa gihimo ni Christian Lavares ug bibutya nga buutan kini nga pagkaigsuon. Sila na mismo ang nangagpasaylo sa gihimo sila nga manghud ngadto sa pamilya sa napatay niini. Arnold Bustamante, CCTV News. Ug sa ato katapos ang balita karong buntaga, patay ang usa ka examiner sa Bureau of Internal Revenue human gipusil sa makadagang gigayon sa dakbayan sa Mandawi kagahapon. Usa sa gisubay nga motibo sa pagpatay ang kalambigitan sa iyang trabaho. Adunay dugang kasayuran si Mary Rose Sagarino. Gideklara nga dead on arrival sa Tambalanan ang usa ka lalaki human kini nakaangkon og pinusilan sa iyang uugban pang party sa lawas. Ang biktima gipusil sud sa iyang sakyanan sa Sacres Road, Purok 8 sa Barangay Bacilid sa syudad sa Mandawi mga alas 5:50 kaganinang buntag. Sa pag-ila sa kapulisan, ang lalaki mao si Attorney Jucramel Piralingcuna o sa ka-certified public accountant o examiner sa Bureau of Internal Revenue kun BIR. Ang biktima nagpuyo sa barangay Lamak sa lungsod sa Konsolasyon. Matud ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, ang tigpamaba sa Mandawi City Police Office nga duha ka lalaki nga nagmotorsiklo ang nagpusil patay sa biktima. Hindi sa Purok 8, so dili niya siya inana sa tuwan na nakapangutok sa dito, may side ang dagan sa maunga na SUV na gitamit sa atong biktima. Padayon ang investigasyon sa kapulisan aron pag-ila sa mga sospek. Matud ni Villaro nga gisubay nila nga motibo sa pagpatay ang posibleng kalambigitan sa trabaho o baka personal nga rason. Ang biktima nagdumala og dagkong negosyo og property subay sa iyang trabaho sa BIR. Sa investigation, tan-aon na to ang iyahang sa work, sa iyahang personal niya, sa iyahang family, sa iyahang mga friends tanan. Atuan na siyang kuhaon nga information kay mao na diha na to makuha no diha to makaget information ang makuha na to kung kinsa man ang mga possible na mga suspect. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Makatubang na mga balita nga nahipos sa CCTN News Department inyo ka na nga nakita sa Sari 47 matag alas 5 hangtod sa alas 6 sa gabi. So sa di pa tamo break, ato lang balikan katong report ni Mary Rose kaganiha bahin sa son-in-law ni Governor Pamela Baricuatro nga ni Pasaka batok ni Byron Garcia. Gikuhaan og reaksyon sa ato mga kakaubanan sa media si Byron Garcia og kini ang nahimo niya nga tubag. Gikabot siya sa
So kini report gikan sa The Freeman. So gibutag ni Byron Garcia o giulagway niya nga ang cyber libel case nga giatubang batok niya usa lang ka matud pa pagpanimaos human sa gunson o serye sa mga kasong gipasaka batok ni Gobernador Bari 4. Tungod nini, giulagway digid siya ma-intimidate o digid siya mahulga sa maong nga kaso. Gani, iya nga napaglantawan nga huyang ra ang maong cyber libel case o kadugen madismiss ra. Gani, iyang gihimug-atan o iyang gisiguro o iyang gipaniguro nga dunay makabot, dunay mo prosper matud pa ang gipasaka nga kaso ni Byron Garcia batok ni Gobernador Bari 4. Og dugang pa niya, quote-unquote, base sa report sa The Freeman, dagan pa ko og alkansya nga mabuak para bayad sa fines in case manggani musaka na iyahang complaint ka cyber libel against nako. Kana og musaka manggani na. So mo na to ipabahayag ni Byron Garcia ang igsuon ni kanhi Governor Gwendolyn Garcia sa diyang gikuanog reaksyon bahin sa giatubag nga cyber libel case. So tungod ini ang tubag sa mga netizens bahin ani nakaingon na sila og kaha mani ato nga may baw-an sa musunod pa nato o sa musunod pa nga mga panahon sa diya nga mo mahibaw-an na nato kung unsa man ang dagan sa mao nga kaso. Atong oras alas 8:30 na sa buntag ug sa ato pagbalik ato ang pagaisgutan ang mga nagunang mga issue dinhi sa ato ang palagman ang ato ang pagsabot bahin sa nitabong pag-ambush sa abogado dito sa Mandawi City. Atong isgutan usab ang nang-aging mga sunog sa dakbayan sa Sugbo og kani another talk of the town ang pagtahan ni Sara Diskaya sa NBI. Kana sa to pagbalik sa Hello Cebu May Buntag Pinoy, please stand by. Hello Cebu, Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, For your internet connection. and for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your phone. Sinisibu, 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 Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Hello Cebu, Hello Cebu, maayong
Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Sangan sila mga regular program hosts kasi sila Maluin Ocado Tabar o si Attorney John de Sacramento. Ako si Kian Navarro. Atong oras, alas 8:34 na sa buntag. Diretso na ta sa ato ang mga hot issues, mga naguna mga balita diri sa atua o sa national. Usa sa mga hot issue karon that landed on the front pages sa ato mga local dailies mao ang gidangatan sa usa ka BIR examiner nga abogado sa diyang gi-ambush siya gahapon didto sa Dakbayan sa Mandawi. So karon napadayon gipalaw man na ang ilang investigasyon sa kamatayon ni Attorney Duke Ramil Peral Lingcuna. O sa di siya kakuano, certified public accountant unya ninimuyo siya dito sa Barangay Lamak, lungsod sa Konsolasyon. So usas ilang gisukit-sukit karon mao ang mga surveillance footage. Labi na nga dunay ni o kining yung video nga nakita sa social media manay gisubay ron sa masakop sa kapulisan kung kinsa ning assailant o kinsa ning namusil nga maoy ni ambush gadto sa abogado kagahapon sayo sa buntag. So na pastilan gyud do na palgan gyud si Lingcuna nga wala na kinabuhi sulod siya nga Isuzu Crosswind dito sa Sacris Road. Kanang niya ng panahoda alas 5:50 na siya sa buntag. Unya manay gi pagsubay na gyud nila ang unsa ba kay mga aside sa the usual nga mga anggulo sama sa kaning may kalambigitan sa iya nga trabaho kay kini ding si Attorney Lingcuna mga pulos gid mga dako-dako ang mga kaso nga iya nga gihandle, mga dinagko nga kaso nga may labot ang tax nga minungdan nga manay usas ila mga gipang sukit-sukit kung aduna bakahay o kitsa bakaha ang posible nga utok sa mao nga insidente. Unya niuman ninon sila og special na task group aron mas palaman pa ang ilahang pagsubay sa ilahang ebidensya og masuta nila for at least kung aduna bakahay person of or persons of interest o di bakaha aduna bakahay makit-an nga mao gid iyahang suspect. Tungod sa maong gidangatan mga kaigalaan hilabihan ang kasubo sa habig sa Integrated Bar of the Philippines gubikan sa mao nga panghitabo. Allow me to read kining statement nga ilang gihatag bahin sa gidangatan sa abogado. Allow me to read kini. I hope na prepare na nato ang yang statement aron kamo makabasasab. So ang statement, quote unquote, the Integrated Bar of the Philippines IBP Cebu chapter mourns the tragic and senseless death of its esteemed member, Attorney Duke Ramil Peral Lingcuna, CPA. So, marato, Attorney Lingcuna was fatally shot by an unidentified perpetrator while driving his vehicle on December 11 at around 6 a.m. along Sacris Road, Barangay Bacilid, Mandaue City. The IBP Cebu chapter unequivocally condemns this brazen act of violence. This reprehensible act constitutes not merely a crime against person of Attorney Lingcuna, but is a direct, grievous assault on the rule of law and the legal profession itself. Such an attack seeks to obstruct the administration of justice and shall not be tolerated. The IBP Cebu chapter formally and urgently demands the appropriate authorities to conduct a rigorous and exhaustive investigation into circumstances surrounding this incident. The chapter extends its profound and sincerest condolences to the family, colleagues, and friends of Attorney Lingcuna. Furthermore, the IBP Cebu chapter is actively coordinating with law enforcement agencies to implement enhanced security and protective measures for its members, ensuring the right of all lawyers to practice their profession without fear or reprisal or violence. Mao ka na ang statement gikan sa IBP Cebu chapter. Ila ka na nga gihulagway nga ang kamatayon ni Attorney Lingcuna
Aside sa una, hilabihan ang ilahang pagkondenar o ikaduha, napabilin ang ilang kasub-anan o nagpabilin ang ilahang kabalaka nga sa nang-aging mga katuigan daghan ng mga abogado ang gipamusil patay. Nga may kalambigitan na sa ilahang pagpanarbaho. O di ko kalimot, taas-taas ako panahon nga na news writer reporter, di ko kalimot nga ni mga giambush nga mga abogado sama na lang ni Attorney Joey Louis Hui. That was year 2020 if I remember. Ang usa sa mga anggulo gisubay sus naday kalambigitan matod pa sa love triangle unya luna. So daghan-daghan man usab ang mga abogado nga nibuhis gyud sa ilahang kinabuhi aron lang makabot ang hustisya ilabi na sa mga kliyente nga ilahang nga giatiman kung isgutan ang mga dinagko nga mga kaso. So tungod sa gidangatan ni Attorney Lingcuna giulagway sa IBP Cebu chapter nga katong assailant posibleng man nakahatag og pagbabag sa kung unsa man nga panawagan or sa kung unsa man ang buot mahitabo sa iyang kliyente nga mao ang pagkabot sa hustisya o kaangayan. Gani nakahatag usab kana og pagbabag sa gipatunhay unta nga rule of law o nya legal possession. Unya tungod sa maong gidangatan, buot nila nga babagan ang administration of justice og di gyud nila kini itugot. Hinungdan nga nanawagan ng IBP Cebu chapter nga kun mahimo himuong dali, makuti ug lawm ang investigasyon aron pagsubay kinsa gyud ang nalambigit sa maong krimen. Unya tungod dinhi, nagpatabang na ang IBP Cebu chapter ngadto sa matinugyanan sa balaod aron masiguro ang una ang ilahang seguridad, magpabilin sila nga kaluwasan, magpabilin sila nga luwas, unya maabagan usab sila kung isgutan ang protective measures sa ilahang mga sakop aron sila makapanalipod o makadepensa sa ilang kaugalingon o labaw sa tanan. Masiguro gyud nga magpadayon sa pagpakigbisog ang mga abogado sa pagtuman sa ilahang trabaho o sa ilang dakong tulubagon taliwa man sa bisan unsa nga matang sa kakuyaw. Manay angay na itong hinuklugan nga pastilan no kani mga trabaho sa pagka-abogado mga friends no nga digidalim ilabi na kung matimingan nga na mga high profile cases o na matimingan nga na mga controversial cases and kung ato may numduman sa mga nang-aging nga mga ambush incident nga to sa pipila ka mga abogado mo gini pipila nga mga hinungdan mga high profile cases. Kung on the case of this abogado katong dito sa Mandawi, may kalabutan na sa mga dinagko nga mga large scale tax cases, doon iuban pa mga controversial pag yun nga mga kaso like may kalambigitan na sa illegal nga drogas o usahay may kalabutan na sa kung kinsa man nga posible or doon na ba kay politiko nga nagpanuyo or doon na ba kay politiko nga nahangan matud pa sa kung unsa man nga gipasaka nga kaso batok niya hinungdan nga ang gipunteriya mao ang abogado. So ato lang nga panghinaut siguro no aside sa una mapaspasan ang investigasyon, mas mapalagman pa, mas maayong tanong nga muhimo sab og parallel investigation ang NBI in order to see to it nga masuta gyud kung kinsa gyud ang nagpalayo sa maong ambush og inaut-on tanong mas papaspas na sa ato nga masakop sa kapulisan and other nga mga enforcement agencies, and I do believe that hand in hand yun ang ato ang mga kapulisan ug ang uban pa nga mga nakakita aron masubay gyud kung unsa man gyud and labaw sa tanan makabot gyud ang hustisya not only for his family ingon man usab sa mga kahigalaan ug mga kakaubanan niya. So ang ato lang take away ani nga mga panghitabo no kita mga friends no labi na sa ato mga keyboard warriors o mga paspas kaayo magtulpok sa mga cellphone, let's leave the investigation to the authorities.
di na lang ta magtagda-tagna, di lang ta mohimo og mga speculations on social media o di ba ka pangwartahan pa kaha ang ato ang mga pagpanagna, no? Aron nga dili maapektuhan, dili mabutang sa alanganin or dili makalimtan ang maong nagpadayon nga investigasyon. So let's leave it to the authorities kini nga tuwang gipalawom nga investigasyon and ato ang pag-ampo alang na usab sa kapahulayang dayon sa maong abogado. So ato nang i-follow up sa ato mga kakaubanan sa CCTN News Department kung unsa man ang update sa maong investigasyon o sa kaso. We will keep you updated. Okay, labang sabta sa lahi nga hisgutanan, kining simanahan no, medyo gisungog naman in taon ang Sugbo no. Sugunso na gyud ang mga sunog nga nahitabo. Doon ay sunog dito sa Dakbayan sa Sugbo in 2 nights a row or almost 3 nights, I guess. Unya na sa sang adlaw dito sa Mandawi City. Unya sa report ni Kristen Joy Felerca naa dito sa Cordova diin apil sa mga naamong ang kanang naigihaya nga patayng lawas sa mga nasunugan. Would you believe, mga kaigalaan, no? Sa Dakbayan sa Sugbo pa lang, ana na di ay sa 262 ang mga natala nga fire incidents sa Dakbayan sa Sugbo pa lang. Base ka na sa datos from the Bureau of Fire Protection Cebu City. So I hope ato ipakita ang ato ang graphics, kini nga ato ang prepared. So 262 na sila tanan-tanan. So gikan sa mong gidaghanon, this is from the data from January 1 to December 7. Onya gikan sa maong mga fire incident, 35 ang nangaangol onya 7 ka mga tao ang patay. And sadya nga kung gilili ang gihatag nga datos gikan sa Cebu City BFP, kadaghanan sa mga naitabo nga sunog diadto pambuwan sa Marso. Ironic kayo, no? Fire Prevention Month, unya, daghan kaayo mga sunog. So, maninitanan. So, we have 262 reported fire incidents. Diin 35 ang nangaangol. Unya, hopefully, nangaayo usab. Unya, 7 ang natalang patay. So, kung sumadahon tanan ang mga danyos, diabot na kini og 115,337,800 pesos. Unya, kasagaran sa mga hinungdan, nganong nitumaw ang sunog, may kalabigitan gid ka na sa paggamit og kuryente. Managining nakapait usahay no kanang ilabi na ron nga panahon sa Pasko sa gawas na magipagsaksak nga mga Christmas lights out there. Onya labi na ron nga I guess ting bakasyon siguro ron nag Christmas break naman siguro ron ng mga bata no o di ba ka na mahuway ron ng mga estudyante. So for sure, dagan kayo magipagsaksak ka mga appliances at the same time. Kini may usa sa pinakagitumbok yun sa habig sa kabumbiruhan ang Octopus Connection. Kaning laliman ka, so sa lang kasaksakan, nakasaksak diha ang, nag-charge yung cellphone. Kanyang usa, nag-charge, ang usa nakasaksak sa ref, or ang usa nakasaksak sa aircon. Ang ending, boom, buto. And this is the worst. Kung dunay saksakan nga usa na dunay extension cord nga gisaksak o nya katong nay extension cord pulos baga bugat ka mga appliances ang gipangsaksak usab mo ginay nakapait no hinungdan nga nanghingusog ang ato nga mga sakop sa Cebu City Fire Office ngadto sa kabalayan nga kun mahimo number 1 likayan ang Octopus Connection and number 2 kung kaya man sa budget susihon sa lisensyado nga electrician. Dili kuryentician ha. Lisensyadong electrician to check kung okay pa ba ang connection sa kuryente, okay pa ba ang mga linya nato diha, ang ato ang mga outlets, okay pa ba? Maayo ba ang iyahang pagkataod? Aron kalikayan ang short circuit? And doon na ba kahay mga outlets o di ba ka mga wire nga ilisa na nagyod. Mas bay ni noon nga mag-effort gyud or siguro mag-invest man ginagmay not only on inspectioning kaning mga linya sa kuryente sa sud sa Panimay
apil na usab ang pag-upgrade sa linya sa kuryente just to make sure nga okay siya, walay mga kanang digita mga sangit ani aron dili na mahasol kay pait kaayo no nga kung kita nga wala sa balay, late na lang natong naibawan nga sus kita day hinungdan no sa grabe nga sunog. And in fairness usab sa mga boarding house do, doon iban pa mga boarding house nga ni nagbutang gyud og sub-meter kada kwarto. May noon kay doon iban pa mga balay nga wala hinuoy sub-meter ang kada kwarto sa boarding house. Kay wata kay baw kung sa man ang mga gipanggamit nga mga appliances all at the same time sulod sa boarding house. Doon uban magani uban pa nga sa pikas kwarto sa naol kayo no afford kayo magbutang og aircon sa pasaliga sila gyud ang mobayad sa kuryente. Well that's the purpose kano magbutang badog sa meter just to check kung pila man ang nakonsumo nga kuryente para manay ilahang bayran apil sa bayranan along with the monthly rental. So mas maayod nga ato ang i-check gid pirmi kung maayo ang linya sa ang linya sa kuryente. And karon nga ting bakasyon na gyud kuno galing this Christmas season, kung asa man gani mo mag happy, kung asa man gani mo magluling hayaw outside Cebu or out of the country, i-make siguradoon gyud nga ang ato ang mga panimay kaning wala gyud mga nakasaksak bisan unsa, huson gyud tanan-tanan para safe gyud. And another thing, be careful usab do sa ato paggamit sa mga Christmas lights and also kanang mga parol ingana aron kalikayan gyud ang sunog o kalikayan usab ang short circuit. Be conscious usab sa paggamit sa ato ang mga dekuryente nga mga Christmas decoration. And kung ugaling paingon na ta mga tulog, kung mahimo likayan lang ang ipaong gyud pagngon gyud ang kung ugaling mag candlelight manggani, kung mahimo layo gyud sa mga combustible materials aron nga kalikayan gyud nga musilaob o di ba kasi bako uroy mudako man ang kayo. But don't you ever worry, gumikan kay ang ato masakop sa Bureau of Fire Protection anytime from now no na I guess karon naka-heightened alert status sa sila, meaning naka-alerto na gid sila alang sa pagresponde kuno galing Simbako Uroy nakon glass, sige nakon wood na lang kuno galing Simbako Uroy dunay may tabo nga sunog sa mga kasilinganan in the middle of merrymaking, di ba? Mas bayagid nga kaning ato ba sakop sa kabomberohan, wala gid sila break on Christmas and also sa bag-ong tuig aron mas paspas ang ilahang pagresponde ilabi na kung Simbako Uroy dunay mga kabalayan nga maigo gyud sa pabuto og Simbako Uroy musilaob og mudako ang sunog. So manay mga friendly reminders kay gihatag gikan sa Cebu City Fire Protection, so mag-amping gyud kitang tanan. Okay, labang ta sa ato ang katapusang isgutanan karong buntaga kaning another from literal nga init kay sodog al resapta sa lain nga hot topic nga mao ang pag-surrender pagtahan nga to sa NBI ni the ever controversial Sara Diskaya. So ning simanaha, and it's a big surprise do nga human nga namahayag si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mupagawa sa sila og warrant of arrest. So I hope papagawa sila within the day no kay ang pasalig man niya ilan nang ipagawas karong simanaha. So after the video message from Marcos Jr. ano to? Daling nitahan si Diskaya ngadto sa NBI. Pero well, in fairness usab sa explanation sa abogado nga pag manggitataw nga ang binuhatan ni Diskaya wala kuno nagpasabot nga iyang giangkon ang daotang nga binuhatan. Apan kabahin lang sa iyahang legal nga lakang strategic legal move matod pa sa to nga gireport sa miagi nga adlaw
para pamatud-an nga siya inosente matud pa. So alang ni Diskaya not necessarily nga iyan giangkon among binuhatan, but despite of what happened to her, pero napabilin gud ang iyang kabalaka sa iya para sa iya nga kinabuhi, ilabi na sa iyang mga anak. Og iya nang atubangon ang maong legal nga proseso aron pamatud-an nga siya inosente gyud. Inosente ka ha. Manay pagduda or pangutana sa atuang nga mga netizens. Kani iyang pagtahan ron nga to sa NBI no. May kalabutan ka na sa giatubang niya nga kaso nga malversation of public funds o kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act gumikan lang sa Ghost Flood Control Project dito sa Davao Occidental nga ni kandidat og 96.5 million pesos. Dito ko kalimot ana nga maong nga inspection kay nakabalikas gyud sa kalagot si Secretary Vince Tison. So gibutyag di Diskaya nga gyud nang atubangon ang ingana nga matang sa legal nga proseso. Nakatawahay noon ko sa diyang gi-interview siya sa ABS-CBN News ning semanaha. Paingon ta siyang maleta raid. Gipanguta na siya sa reporter kung unsay isud sa iyang maleta. Kaning sanina bagyod or basin na isunod nga kwarta. So mani, saldi ko. Anyway, ato ang pagasubayan kung unsa man ang dugam pa nga mga development sa maong kaso. And ang pangutana karon mo nakahani kaning pagtahan ni Diskaya. Mo kahani matud pa ang endgame sa halos walay kahumanang krusada sa gobyerno batok sa korupsyon o pagsulbad sa hilabihang pagpangurap gumikan lang sa mga ghost flood control projects. Si Diskaya lang baka ang motumaw or may mga surrender or madakpan yun ang kung kinsa man nga mga nalambigit sa maong ghost project. Not only those nga mga kontratista, siguro hopefully najay madakpan o hinaututa nga matuman na nga to ang pag-ampo nga madakpan yun ang mga kontratista o kontratista nga nalambigit nga nagtag team gumikan lang sa grabing pagpangurap and para magkapot yun ang hustisya sa mga nanawagan ni ini. Apil na ang pagbakwi sa mga assets o sa uban pa nga mga mga assets, mga kagamitan o kabtangan. Yes, that's the word. Mga kabtangan nga matud pa katas ng korupsyon. So, hinaton tanong nga matuman gyud or matuman ba kaha ang nahimong pasalig ni Marcos Jr. nga sa dili pa nato i-celebrate ang Pasko, nadjay pangkasuhan o nadjay pangprisuhon. Napaunta. Gumikan lang sa mga ghost flood control projects. O ginatunta, mabalik yun ang unsay nawala o mabalik yun kung unsa man ang mga nahikawan ngadto sa katawhang Pilipino. Atong oras, alas 8:57 na sa buntag o sa di pa nato hingpit gatapuso ng atong programa, ato paminaw ng giandam nga pulong o kinabuhi ni Tatay Dodong Nimchua. Ang pulong mo, ang diwag sa dalang ko. Ang apostolic succession, nakita nga mo'y usa sa mga elemento aron maglangkob sa usa ka tinuod nga simbahan. Tungod kay kini, nasunod man sa mga espirituhanong otoridad o responsibilidad nga gihatag ni Jesus sa iyang mga apostoles. Sa Mateo 28:19 nag-ingon, busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibok kalibutan. Ug himuha sila nga ako mga tinunan. Ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Atong masabtan dinhi nga ang mga tinunan ni Jesus iyang gimanduan
nga gikinanglan ipakatap ang iyang mga pagtulunan. Busa ang Katoliko gyud mao ang unang gitukod nga simbahan ni Kristo. Ang Katoliko mao ang tinuod nga simbahan. Sa Mateo 16:18-19 naging busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ning bato, tukuron ko nga akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog nini. Ihatag ko kaninyo ang mga yawi sa ginharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itukod dinhi sa yuta, itukod usab dito sa langit. Mga igsoon, mao kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Nagitong Amahan, kami nagampo karon ngadtong among mga igsoon na hisalaan sa ilang mga pagtuo. Lamdagi sila nga dadon ta sila pagbalik tina sa imong tinuod nga simbahan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Punong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may napupos sa atong tulumanon. Daghang kayong salamat sa Philippine Airlines ni Archbishop Alberto Uy, Nanay Dena Limchua, Tatay Dodong Limchua, sa ato ang news manager nga si Dennis Tabar, sa ato mga kakaubanan sa TOC nga sila nga Robert Inday Matmat May Balugjoan, sa news department nga silang Kuya Michael, Kuya Rodel, Kuya Raymond og diri sa studio si Ferdy Katubay Katamislat nga medyo ni suybog ta mo adjust ta gamay. Alright, daghang kayong salamat sa inyong pagtan-aw karong buntaga sa sulod sa ka oras. Hinaut-on tang karong nga adlaw mapabilin gid kita nga kalmado. So holiday rush ra baron, traffic ra ba sa gawas, so hinaut-on ta nga magpabilin ta nga kalmado. So enjoy the rest of the day and God bless us all. Sa ngan sa inyong mga regular program hosts nga silang Malu Inocando Tabar ug Attorney John de Sacramento. Ako si Gia Navarro. Thank you so much. God bless us all. Daghang kayong salamat sa inyong pagtan-aw sa Hello Cebu. Mayong buntag Pinoy. Hello